Tanghali na, Leonor. Tanging sigaw lang ng ina ni Leonor ang nakakapagpagising sa kanya. Kahit nga yata dumating ang bagyo, lindol o kahit ano pang sakuna, ay hindi na siya nito nagagawang gisingin, liban sa malakas at masakit sa tengang sigaw ng ina niyang si Linda. Palibhasa, asa kayo lahat sa akin. Magsibangon na kayo, mga lintik kayo. Leonor, may trabaho ka diba? Lintik na batang to, puyat kasi ng puyat. Patuloy lang sa pagsigaw ang kanyang ina habang nagdadabog sa kanilang kusina. Kamot sa ulong lumabas si Leonor sa kanilang kwarto. Mama, ang aga mo namang manermon. Inis niyang bungad. Si Papa tuloy, ayaw ka nang uwian eh. Dagdag pa ni Leonor. Day off ko ho ngayon, nakalimutan mo na ba? Si Mama naman, palagi akong gustong subsub sa trabaho. Kaya nga Mama, sabat ng kuya ni Leonor na si Dante. Kaya walang nagiging jowa tong maganda kong kapatid eh, dahil sa pagiging bungangera mo. Halos lahat sila takot ng manligaw. Napahalakhak pa si Dante. Ang papa nyo, hindi na naman umuwi. Hayop na ama nyo na yan, parang buhay binata. Pakisabihan nga na may 2 na siyang anak at ulirang asawa ha. Baka lang nakakalimutan ng hayop na lalaking yon. Galit na sigaw pa ni Linda na kinailing na lamang ni Leonor at ni Dante. Si Papa, mukhang nasa sabong na naman. Kapag naman panalo yun, sagana ka naman Mama. Pang-aamo ni Dante sa ina nilang si Linda, habang si Leonor naman ay pinili na lamang manahimik kesa ma-stress. Sanay na siya sa bungangera niyang inang si Linda. Pare-parehas lang naman ito at ang mga kapitbahay nilang maaga pa sa tilaok ng manok. Darating ang tito ninyong si Fred. Dito muna yun dahil may magbubukas na negosyo dito. Kaya umayos kayo at huwag kayong makikitaan na bagutan kayo. Pinanlakihan sila ni Linda ng mga mata. Ang asawa naman ni Tito Fred nyo, alam nyo namang intermitida yon. Pero si Jana, dahil nasa abroad yun. Paliwanag pa ni Linda, na kinatango na lamang ni Leonor. Tanda pa ni Leonor ang Tito Fred nga, ngunit hindi niya na ito masyado mamukaan. At isa pa'y nasisiguro niyang matanda na ito, kaya amoy lupa na. Natawa siya sa kanyang iniisip, bago na pailing na lamang at kumuha ng plato upang makapagalmusal na. Nandito na pala yung magaling mong ama. Singhal ni Linda sa ama ni Leonor na maraming daladala. Siguraduhin mo lang na panalo ka dahil kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Ang mama mo talaga. Bulong ng ama ni Leonor. Para sa'yo yan anak. May inabot sa kanya itong 2,000. Malaki ang panalo ko ngayon. Pagmamalaki pa nito, nakinatuwa naman ni Leonor. May pambili na siya ng skincare niya. Salamat pa. Bulong niya sa ama bago bumaling sa kanyang inang si Linda na nakalahad na rin ng kamay. Ang sakin, eto, 100 yung allowance mo pang 1 buwan. Nagtawanan sila ni Leonor dahil sa pangaasar ng kanyang ama. Joke lang, mahal kong Linda. Eto na ang lahat kong panalo para sa'yo talaga ito, kaya ako lumalaban. Pangaamo ng ama ni Leonor na kinailing niya na lamang. Dahil may pera siyang binigay ng kanyang ama, ay nagpaalam muna siyang bibili ng kanyang skincare. Sinabihan niya ang kaibigan na si Mary na siya ay samahan at pumayag naman ito. Leonor, alam mo bang balak kang ligawan ni Marcus? Sino naman yun? Takang-taka siya sa sinabi ni Mary. Hindi kasi niya kilala ang lalaking tinutukoy ni Mary. Sino pa ba? E di yung pulis na palaging rumoronda sa baryo natin. Kinikilig na sabi pa ni Mary. Ah, si Marcus na pulis patola. Natatawang tanong ni Leonor bago miling-iling. Gwapo pero hindi ko naman tipo. Bet ko yung pwedeng sugar daddy. Pagbibiro pa niya. Masyadong seryoso sa buhay yun at saka baka maliitin lamang ako ng pamilya dahil high school lamang naman yung graduate ko. Siyo nga, bakit ka nangunguna? Nakilala mo na ba? Sobrang OA mo, Leonor. At saka balita ko, mabait daw ang pamilya. May sariling negosyo na sila Marcus. Ayaw mo pa nun? Mabait at gwapo pa naman, kaya kung manliligaw nga pumayag ka na. Pambubuyo pa ni Mary sa kanya na tinawanan niya na lamang. Matapos nilang mamili, ay umuwi na sila ni Mary. At dahil ginagawa pa yung daan sa baryo nila, ay hanggang sa kanto lamang sila nagpababa. Nilakad na lamang nila ni Leonor ang patungo sa kanilang bahay. Nadaanan nila ang police station at saktong nasulyapan si Marcus.
Ayan pala si Marcus oh. Turo ni Mary sa binatang palapit sa kanya. Umayos ka, huwag kang pabebe Lenore. Sayang yan. Inirapan niya ang kaibigan at napangiti kay Marcus. Sana nagsabi kayo para inihatid ko na kayo sa bayan. Hindi na, saglit na lang rin naman kami. Sagot niya bago nagpaalam sa binata. Una na kami ha, may bisita pa kasi kaming darating. Minsan, ako naman ang bibisita Lenore. Tumango na lamang si Lenore kahit na hindi siya sigurado sa binata. Naghiwalay sila ni Mary at sinabing magkita na lang muli mamaya sa madalas nilang tambayan. Nandito na pala ang magaling mong anak. Bulong ng ina niyang si Linda na himalang hindi siya sinigawan. Ang tito mo nandito na. Ang ama niyang nagsalita bago sumulyap sa lalaking may edad. Napako ang tingin ni Lenore sa kanyang tito Fred. Kahit may edad na ito, ay matipuno at healthy pa rin ang pangangatawan. May asim pa ito at makalaglag panloob sa edad nito na 60. Tito Fred, ngumiti siya rito at winaksi sa isipan ng panunuri niya sa katawan na to. Tagal niyo na pong hindi nakabisita. Kaya nga parang kay late niyo na lamang ni Dante noon At ako pa nga ang nagpapalit sa'yo ng diaper tapos ngayon, isa ka ng ganap na dalaga. Ilang taon ka na nga ulit Lenore? 25 na Tito Fred. Sagot niya bago sumulyap sa ina niyang tumatawa. Baka naman ma-inlove ka na sa kapatid ko Linda. Natatawang sabat ng ama ni Lenore sa ina niyang kilig na kilig habang nakatitig sa kanyang Tito Fred. Hayop ka? Sana nga si Fred na lang yung ginawa ko. Sobrang gwapo pa rin at may lalaban pa. Samantalang ikaw hukluban ka na. Natawa si Dante habang si Lenore ay nahihiyang napasulyap sa kanyang Tito Fred na nakikitawa na rin. Tumigil na kayo ma. Nakakahiyang nag-aaway pa kayo ni Papa sa harapan ni Tito Fred. Saway ni Lenore sa kanyang mga magulang na agad namang tumigil. Ayos lang Lenore. Sanay na ako sa mga magulang mo. Ganito na sila, bata pa lang kayo. Sagot ni Fred na kinatango na lamang ni Lenore. Naakit si Lenore sa boses ng kanyang Tito Fred. Para itong isang napakagandang musika sa pandinig niya. Dahil baritono ang boses na to. Bumili ka na Dante upang maumpisa na natin ni Tito Fred ang inuman. Utos ng ama ni Lenore. Ako na lang po yung bibili pa. Sabat niya bago tumayo. Akin ang pambili. Sinisipag ka yata ngayon Lenore. Panunokso ni Dante. Umalis na si Lenore matapos makuha ang pera. Tinawag niya ang kaibigang si Mary upang masamahan siya na to. May nakita akong masyondang gwapo sa bahay ninyo Tito ko yun. Mabilis niyang sagot sa kaibigan. Oh, Shems, bakit kahit masyonda na ang pogi at ang hot pa rin? Pwedeng pwede pa Lenore. Maging ako papatol ako dun. Single ba yun? Kahit may sabit ayos lang. Baka naman pwede mo akong ilakad. Mahinang hampas ang ginawad niya sa kaibigan. Alam mo, gaga ka. Tito ko yun. Tsaka may asawa at anak na siya. Oo, pogi yung tito ko at hot. Pero mukhang loyal yun sa asawa niyang si Jana. Weh, sana all. Sa bagay, pag masyonda, loyal na daw kasi stable na yung mga ganyan. Sang-ayon ni Mary. Eto, seryosong tanong Bawal sinungaling. Ano na naman Mary? Naakit ka ba sa tito mo? Sobrang hot niya kaya. Paniguradong maging ikaw. Hindi niya na pinatapos si Mary. Ang dami mong kalukuhan Mary. Alam mo tito ko siya at ayaw kong gumawa ng kasalanan na mahirap mapatawad. Pangangatwiran niya bago napairap. Halimbawa lang naman, walang meaning. Napaisip si Lenore. Sino ba namang hindi? Gwapo siya at matipuno. Kahit na matanday may asim pa talaga Mary. Pag-amin ni Lenore sa kanyang kaibigan. Pero syempre, tito ko si Tito Fred. Kaya wala akong dapat maramdaman na pagnanasa para sa kanya no? Paliwanag ni Lenore. So, may pag-asa nga si Marcus. Kumindat pa si Mary sa kanya na tinawanan niya na lamang. Yun si Marcus, bata na, pogi pa. Alam mo kung gusto mo siya, subukan mo. Balik na sagot ni Lenore sa kaibigan. Natigilan nito tumahimik bigla pagdating sa kanilang bahay. Pumasok na muna sa kwarto si Lenore dahil sa nagiinom ang Tito Fred niya at ang kanyang ama sa sala. Nahiga si Lenore
At muling bumalik sa kanyang isipan ang tinanong ni Mary kung may pagnanasa ba siya sa kanyang Tito Fred. Ang sagot ay oo. Akit na akit si Lenore sa tingin at boses ni Fred. Sa mga oras na yon, may kung anong nabuhay sa loob niya noong iniisip niya si Fred. Dahil hindi niya nakaya ang sensasyong nararamdaman, ay ginawa niya na ang bagay na makapaghahatid sa kanya sa dulo. Hindi na first time ni Lenore. May mga naging karelasyon na siya at lahat yun ay mayroong naganap sa kanila. Hindi na bago ang pakiramdam na naidudulot sa kanya ng labis na kasabikan. 1 taon na kasi siyang single at hindi na muna nakikipag-date. Naging priority kasi niya ang trabaho kaya naman 1 taon na rin siyang walang dilig. Tanging ingay lamang ni Lenore ang maririnig sa silid niya. Matapos marating ang dulo, ay nag-decide siyang mag-order ng maaari niyang magamit kapag ginagawa niya ang bagay na iyon. Nang matapos ay agad siyang pumasok sa banyo upang maligo't mahimasmasan. Bumaba siya sa sala ay gabi na. Hindi pa kasi siya kumakain, kaya naman nagtungo siya sa kusina dahil naririnig na niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Nadat na niya yung ama niyang inaalalayan ni Dante at ni Linda dahil bagsak na ito. Lenore, sa kwarto mo muna yung Tito Fred mo. Sa sala ka na lang muna. Ma, sige na, wag ka nang puro reklamo. Saway ni Linda sa kanya dahil ayaw niyang pumayag na sa sala siya. Napabuntong hininga na lamang si Lenore at kalaunan ay pumayag na rin. Bagsak na rin ang tito niya, ngunit ang sabi ni Linda ay matino pa naman ito. Sadyang inaantok lamang kaya nakatulog. Matapos kumain ni Lenore, ay tinapik niya si Fred upang palipatin ito sa kanyang kwarto. Tito, sa kwarto na ho kayo. Tinapik-tapik niya ito upang magising. Pasensya ka na, nakatulog pala ako dito. Biglang tumayo si Fred kaya muntik na itong matumba. Lasing na ako pasensya na Lenore. Nakangiti ito at namumula ang muka. Napalunok muna si Lenore bago sumagot. Ayos lang po yan, alalayan ko na po kayo. Alok niya bago inalalayan si Fred papasok sa kanyang kwarto. Naramdaman ni Lenore na napahawak si Fred sa kanyang braso. Hindi niya ito pinipigil o pinupuna dahil nakakapagdulot ito ng kuryente sa kanyang katawan. Nalasing ako pasensya na talaga. Muling wika ni Fred bago niya ito inalalayang mahiga sa kama. At dahil sa may kabigatan si Fred, ay napasama siya ng mahiga ito. Naramdaman niya na parang merong nabuhay kay Fred. Inayos niya ang kanyang sarili. Sa sala na lang po ako. Paalam niya bago tuluyang lumabas. Ngunit kamuntikan pa niyang mabatukan ng sarili dahil sa nakalimutan niya ang unan at kumot na kanyang gagamitin. Tito, Hindi niya natuloy ang sinasabi dahil sa nasasaksihan niyang ginagawa ni Fred. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang dito. Nakatitig lamang si Lenore habang pigil sa kanyang sarili na lapitan si Fred kahit pa siya ay sabik na. May ulirat pa siya at nasa katinuan pa na si Fred ay hindi iba sa kanya. Kinaumagahan ay walang pinahalata si Lenore sa nangyari. Masayang kasabay nila ang tito niyang si Fred at maging ito ay walang maalala sa ginawa nito kagabi. Kailan mo pala sisimula ng negosyong nais mong itayo? Ang ama ni Lenore ang nagtanong. Siguro next week na lamang dahil marami pa rin akong nais na pasyalan. Gusto ko munang mag-relax at mag-enjoy kuya. Sagot ni Fred na kinatango ng ama ni Lenore. Mas may edad ang ama ni Lenore kumpara kay Fred. Salamat pala Lenore sa pagpapatulog mo sa akin sa kwarto mo ha. Pasensya ka na, hinagawan patuloy kita ng kwarto. Napangiti si Lenore. Okay lang, wala lang po yun. Sanay naman kami sa sala kaya wala pong problema. Pagsisinungaling niya bago tinuloy ang pagkain. May pasok na si Lenore kaya naman matapos mag-almusal ay nagbihis na nga siya. May trabaho ka pala? Napalingon siya sa kanyang likuran. Opo, sa may mall po, cashier po ako. Sagot niya bago ngumiti dito.
Gusto mo ihatid na kita? Hindi na po, may kasabay naman po ako eh. Si Mary po yung kaibigan ko. Napatango si Fred habang si Lenore naman ay nagpaalam na. Sabay sila ni Mary na pumasok dahil iisa lang naman ang pinagtatrabahuhan nila at parehas din silang cashier. Mukhang inaabangan ka ni Marcus. Bulong ni Mary nang makita nila ang binata. Kapag inaya tayo, huwag ka nang tumanggi ha. Bili ni Mary bago siya siniko. Good morning, Lenore. Papunta na rin akong bayan. Hatid ko na kayo. Alok ni Marcus. At dahil mahigpit ang bili ni Mary, ay hindi na nga tumanggi pa si Lenore. Kinakausap sila ni Marcus habang siya ay tipid ang mga sagot at hindi na rin maiwaksi sa kanyang isipan ang nasaksihan na ginagawa ng kanyang Tito Fred kagabi. Sa maghapon na trabaho ay sobrang napagod si Lenore. Dagsa ang mamimili kaya walang humpay si Lenore sa pag-punch ng mga pinamili na mga tao. Pauwi pa lamang siya nang mag-text ang magdi-deliver sa binili niyang toy para sa kanyang sarili. Nanlaki ang mga mata niya bago kumaripas ng takbo dahil baka kung sino ang makareceive na to ay malilintikan siya. Ngunit huli na ang lahat dahil nasalubong na niya ang nag-deliver at sinabing tito niya ang pumirma noon. Napahilot si Lenore sa kanyang sentido bago nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Nakita niyang nabuksan na ni Fred ang item. Sa akin po yan. Sambit niya bago hingal na hingal pa. Hindi naman nila alam, Lenore, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Inabot ito ni Fred bago siyang umisi. Bakit mo pa kinakailangan yan? Wala po, sa kaibigan ko po to. Depensa ni Lenore upang kahit papaano ay mabawasan ang kanyang kahihiyan. Alam mo, Lenore, kahit lasing ako alam ko na pinapanood mo ko kagabi. Malamlam ang mata ni Fred habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pwede naman natin gawin yun, Lenore. Hindi ka na bata. Alam ko na gusto mo rin yun. Mabilis siyang kinabig ni Fred at hinagkan. At ito ang unang beses na hinayaan ni Lenore ang sarili niyang gumawa ng matinding kasalanan na alam niyang pagsisisihan niya sa huli. Naging mainit ang tagpo sa kanila ni Fred. Matapos ang mainit na kaganapan, ay parehas silang naglinis at nagbihis. Grabe ka pala, Lenore. Iba ka pala talaga. Salamat po. Nahihiya pa si Lenore dahil ito ang unang beses na may mangyari muli sa kanya at ang masama ay hindi pa naiiba sa kanya. Dapat ay hindi siya basta nagpatangay sa agos ng tukso, ngunit sa mga oras na yun ay marupok si Lenore dahil sa kanyang pananabik. Gabi-gabi niyang ginagawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili, ngunit sa wakas ay naibigay na ang kanyang hinahanap. Muli ay nagparamdam sa kanya ang bagay na matagal na niyang gustong maulit at paulit-ulit kung maaari lang sana. Hindi mo na kailangan yan, Lenore. Nakangisi si Fred sa kanya. Ako na yung bahalang magbigay sa'yo niyan. Yung bagay na hinahanap mo. Paano kung mahuli tayo? Nag-aalalang tanong niya. Ngunit kampante lamang ito. Hindi. Akong bahala, Lenore. Huwag ka lamang pahalata at walang makakaalam na to. Napatango siya bago na unang lumabas sa kwarto. Ngunit kamuntik na siyang mapatalon dahil sa nakasalubong niya ang kanyang inang si Linda. Kanina pa kitang hinahanap na bata ka? Ma, may kinuha lamang ako. Palusot niya sa ina bago luminga-linga. Ang Tito Fred mo, nakita mo ba? Opo, nasa labas po may binili lamang. Dahil sa walang alam si Linda, ay pinaniwalaan niya si Lenore. Agad itong bumalik sa kusina habang si Lenore naman ay lumabas upang magpahangin. May pasok bukas si Lenore, ngunit tinatamad siya habang ang kaibigan naman niya ay biglaan ng pagpapaalam na magli-leave muna dahil kailangan nitong puntahan ang lola nitong may sakit na. Mukhang matatagalan nito kaya naman mas lalong pinasukan ng katamaran si Lenore.
Naisip niyang mag-leave na lang din upang makapag-relax naman siya. Hindi naman kasi sila hirap na hirap para magpakapagod siya sa trabaho. Hindi ka na pala papasok sa trabaho? Napalingon si Lenore sa kanyang likuran kung saan nakatayo si Fred. Oo, gusto ko munang mag-relax. Sa pangalan niya na tinatawag si Fred at parang casual na lang kung ito'y kanyang kausapin. Mabuti yan para naman makarelax ka at para na rin magawa natin ang bagay na yun palagi. Alam mo namang aalis din ako. Tapos ay matagal na naman tayong hindi makikita. Kaya naman sulitin na natin, Lenore. Napatango si Lenore. Sa isipan niya'y mahilig rin pala talaga ito. Mukhang hindi ito madalas maka-score sa asawa. Kaya naman siya ang balak nitong araw-arawin. Anak, may bisita ka. Sigaw ni Linda kay Lenore. Agad namang nagpaalam si Lenore kay Fred upang alamin kung sino ang bisitang tinutukoy. Lingid sa kalaman ni Lenore ay si Diego ang kanyang bisita. Ito yung pulis na palagi nalang bumabati sa kanya at nagsabing aakyat ng ligaw. Magandang araw, Lenore. Nakaayos si Diego, kaya naman litaw na litaw ang pagiging magandang lalaki na to. Pasok ka, iho. Hindi naman sinabi ni Lenore sa amin na may BF na pala siya. Napalingon ang ina ni Lenore upang siya ay titigan. Malihim kasi yung anak ko pero masaya akong may papakilala na rin siya sa wakas. Aling Linda, maniligaw pa lamang po sana ako. Napangiwi si Lenore. Masyado kasing excited si mama Nahihiyang sabi ni Lenore bago tinanggap ang bulaklak na to. Pasok ka muna. Aya pa niya sa binata. Kuha lang ako maiinom. Paalam pa niya habang si Linda ay hindi iniwan si Marcus. Patuloy lamang ito sa pagtatanong. Marcus Diego ang totoong pangalan na to. O eto Marcus, juice ka muna. Inabot ito ni Lenore sa binata. Salamat pala sa bulaklak ha. Ang bango. Pinili ko yan para sa'yo. Napalingon si Lenore. Dahil tanghalian na naman, ay inaya na ni Linda ang binatang si Marcus na sumabay sa kanilang pamilya. Pansin ni Lenore na tahimik lang si Fred at walang pinapansin, habang ang ina naman niyang si Linda ay sige ang pakikipag-usap sa binata. Tuloy na po ako, Aling Linda. Lenore, maraming salamat. Baling ni Marcus sa kanya. Dala ulit ako kapag wala na akong duty. Inihatid ni Lenore si Marcus sa labas ng bahay at pagbalik niya sa loob ay nakita niya si Fred na tahimik lamang. Nanonood dito ng TV kaya naman pasimple siyang tumabi rito. May BF ka na pala? Hindi ko siya BF, masyado lang OA si mama. Ang totoo, nanliligaw pa lang siya sa akin. Paliwanag naman ni Lenore. Bakit hindi mo siya jowain? Curious na tanong ni Fred. Bakit ko pa siya jojowain? Nandyan ka na. Napangiti si Fred. Binubola mo lang ako Gusto mo na namang makaisa no? Ikaw yata yun Nakangising balik na sagot ni Lenore. Ngunit marami pang gagawin si Lenore kaya sinabi niyang mamaya na lamang upang makasiguro na walang makakakita. Pupuslit na lamang si Lenore sa silid ni Fred upang doon ay magawa nila ang bagay na iyon. Pagod na pagod si Lenore dahil sa nilabhan niya ang kanyang mga damit. Kaya nga sa pagod ay hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya at hindi natupad ang pinangako niya kay Fred na pupuslit siya sa silid na to. Ngunit nagising siya dahil sa kilig na nararamdaman. Ngunit pagmulat niya ay nasa silid na pala siya ni Fred. Mabuti naman at nagising ka na. Nakangiting wika ni Fred na kanya namang kinatango. Nakatulog ako sa pagod. Ayos lang. Diyan ka lang. Ako nang bahala. Wika ni Fred. Mas magaling ako sa pulis na yun Papakita ko sa'yo na kahit may edad na ako, mas may ibubuga pa ako ron. Sige, patunayan mo. Iba na ang nararamdaman ni Lenore sa mga oras na iyon. Maging siya ay sabik na't hindi na makapaghintay. Isang masaya at mainit na gabi na naman ang kanilang pinagsaluhan. Kapwa sila walang kapaguran at halos umagahin na. Hindi nakalimot si Lenore na bumalik sa talagang pwesto niya sa sala.
Gamit kasi ni Fred ang kanyang kwarto. Hindi rin naman sila maaaring magpalit dahil siya ang pagagalitan ng ina niyang si Linda. Wala pa rin napapansin ng mga ito. 2 araw na ang lumilipas simula nang may maganap sa kanila ni Fred. Ngayon ay mag-1 linggo na itong nakikituloy sa kanilang bahay. Hindi rin nakakalimutan ni Lenore na gumamit ng proteksyon dahil siya ay natatakot na iyon ay magbunga. Ubus na pala tong protection ko. Last na tong ginamit ko ngayon. Bumili ka na para may magamit pa mamayang gabi. Tumango naman si Fred at muli nga nilang ginawa ang bagay na iyon sa kainit-initang tapat, ngunit hindi nila iniinda yun. Lenore! Napalingon si Lenore sa tumawag sa kanya. Si Marcus na mukhang naka-duty na naman. Hindi mo yata kasama si Mary ngayon? Oo, naka-leave kami parehas. Tapos umalis siya kasi yung lola niya may sakit. Samahan na muna kita. Napatango na lamang si Lenore. Naglalakad muna siya sa labas upang magpahangin. Wala ka bang ibang maligawan? Nabigla na lamang si Lenore kaya ito ang naitanong. Ano lang kasi parang hindi ako naniniwala kasi pogi ka naman eh. Bawi niya upang hindi ito ma-offend. Meron naman kung gusto ko. Pero kasi ikaw yung gusto ko eh. Pasimpleng banat ni Marcus, kaya naman napahalakak si Lenore. Smooth, pwede na. Seryoso Lenore, ikaw lang kasi yung gusto ko at nakikita ko magiging forever ko. Hindi ba doy si Marcus? Ang totoo, natutuwa siya sa mga banat na to. Sadyang wala pa siyang nararamdaman para sa binata. At bulag na bulag pa siya sa Fred na iyon, sa pinapadama sa kanya ni Fred. Pasok ka na, gabi na. Delikado na yung maglakad ng gabi para sa isang magandang dilag na gaya mo. Napangiti na lamang siya at pumasok sa loob ng bahay dahil hinatid na siya ni Marcus. Sabay naman silang kumain ng buong pamilya at pagkatapos ay kani-kaniyang latag na upang magpahinga na rin. 1 oras muna si Lenore sa sala upang masigurong tulog na nga ang lahat ng kasama. Kakatok pa lang sana siya nang saktong nagbukas na si Fred at mukhang kanina pa siya nga inaabangan. Saan ka galing? Ito ang bungad ni Fred. Sa labas, nagpahangin lang. Pasimpleng sagot niya bago naupo sa kama. Nakabili ka ba? Mukhang napapadalas yung pagsama mo sa pulis na yun ah. Napakunot ang noo ni Lenore. May problema ba kung sumasama siya kay Marcus? Mabait naman ito at magalang kaya hindi niya mahindian. Baka sa pag-uugali ni Marcus na isa itong matinong lalaki. Wala naman sigurong masama. Simpleng sagot niya na kinatango naman ni Fred. Oo naman, tsaka wala naman akong balak na hadlangan ka kung magiging jowa mo si Marcus. Nais ko lang na mag-ingat ka dahil ayoko magkasakit. Napasulyap siya kay Fred. Kung tama yung iniisip niya, ay mukhang pinagkakamalan lamang siya ni Fred na ginagawa ang bagay na iyon sa ibang lalaki. Wala kaming ginagawa. Mabilis niyang depensa rito. Wala naman akong sinabi ah. Wala nga itong sinasabi, ngunit nababakas niya sa mukha nito ang tila pagdududa. Hindi niya na lamang pinahaba pa yung usapan at nagpaalam na sa ibang araw na lamang muna nila gawin ang bagay na iyon. Nawalan kasi siya ng gana dahil sa pananalita na to. Bakit? May sinasabi ba akong masama? Tanong pa ni Fred na sumunod pala sa kanya. Wala. Nautal man ay nagawa pa rin niyang ayusin ang kanyang sarili. Bawal ba akong tumanggi? Nakataas ang kilay ni Lenore upang ipahalatang galit siya kay Fred. Pagod ako, magpapahinga na ako. Paalam pa niya bago ang mga hakbang nang siya ay hilahin na to. Nag-usap na tayo na may magaganap pa ngayong gabi, Lenore. Ang titig ni Fred sa kanya ay kakaiba. Nasasaktan ako. Seryoso na rin si Lenore. Sisigaw ako kapag hindi ka bumitaw. Para namang wala ka pang experience sa ganyang inaasal mo. Mapang-insultong sabi pa nito, kaya naman mabilis na dumapo ang palad niya sa pisngi ni Fred. Hindi mo ko pagmamay-ari, Fred. Madiing wika niya bago tinaliman ng titig. Kapag sinabi kong ayoko, bayaan mo ko. Ngayon ayoko na talaga. Itigil na natin to kung ayaw mong ako mismo yung umamin sa kanila. Pagak na tumawa si Fred. Kaya mo? Nakakahiya na pumatol ka sa akin. Natitiyak kong itatakwil ka nila. Sa tingin mo natatakot ako?
Nakangising tanong ni Lenore. Ginawa ko to kaya alam ko yung magiging resulta. Ikaw ba? Kaya mong tanggapin ang resulta sa kahiligan mo? Ibinalik ni Lenore ang tanong kay Fred. Hindi ito nakasagot at siya ay hinayaan. Pumasok na ito sa silid habang siya naman ay bumalik na sa sala. Ngunit hindi siya makatulog, kaya naman lumabas na lang muna siya ulit para magpahangin. Wala si Mary kaya wala siyang makausap. May coffee vendor siyang nadaanan kaya agad siyang naghulog ng bariyang 5 piso dito. Isa pa nga please. Napangiti siya dahil boses pa lang ni Marcus ay kilalang kilala na niya. Inabot ni Lenore ang sa kanya bago muling naghulog sa coffee bendo. Gabi na, tigas talaga ng ulo mo. Pinitik ni Marcus ang noo niya, ngunit mahina lang naman. Naiinis kasi ako dahil hindi ako makatulog. Simpleng sagot niya bago humigop ng kape. E paano makakatulog ka palakapi ka? Naiiling na sabi ni Marcus. Baka nagugutom ka. Gusto mo, mag-ramen tayo? Libre ko. Dahil wala naman siyang gagawin at gusto talaga niyang sa labas muna, ay pumayag siya sa alok ni Marcus. Habang bumabiyahe sila patungo sa bukas pa na kainan, ay hindi mawala sa isipan niya ang mga kahangalan na ginawa ni Fred. Iniisip ni Lenore kung may karapatan pa bang magbago ang isang mapusok at marupok na gaya niya. Kung pandidirihan siya at kukutsain, ay handa si Lenore sa mangyayaring yun. At isa pa, hindi siya deserve ni Marcus dahil maging siya ay tinatawag na malandi ang kanyang sarili. Ang tahimik mo yata. Napukaw ang atensyon ni Lenore dahil kay Marcus. May iniisip lang ako. Malalim ang naging buntong hininga niya. Sa tingin mo yung malanding gaya ko ay may karapatang magbago? Ano bang sinasabi mo? Huwag mong husgahan yung sarili mo, Lenore. Hindi nagustuhan ni Marcus ang tanong niya. Kung ano man yung tinutukoy mo, for sure, alam mong mali yan. Kung itinigil mo yan, ibig sabihin, gusto mong maayos at magbago. Pero kung pinagpapatuloy mo, doon ka mas lalong mababaon sa kasalanan. Tila ba isang kaliwanagan para kay Lenore ang sinabi at pinayo ni Marcus. Pero kung ano man yan, Lenore, hindi magbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Napatitig si Lenore kay Marcus na seryosong nagdadrive. Kahit pa hindi ako malinis na babae, wala akong pakailam. Hindi agad tinanggap ni Lenore ang offer ni Marcus dahil ayaw niyang pati ito ay madamay sa kahihiyang ginawa niya. Pinayagan niyang maligaw si Marcus ngunit hindi niya ito sinasagot. Sa 2 buwan na paniligaw ni Marcus ay hindi pa rin ito nagsasawa. Ang tito naman niyang si Fred ay tuluyan na ngang umalis at hindi na natuloy yung negosyo na binabalak na to. Sobrang pagtataka ng mga magulang niya, ngunit wala namang lumabas na usap-usapan sa kanilang lihim. Lumipat ng trabaho si Lenore. Ang paglapit sa Diyos na dati ay hindi niya ginagawa ay kanyang natutuhan dahil sa tulong ni Marcus. Sa 3 buwan na panliligaw ni Marcus ay umamin si Lenore upang mawala na rin ang kanyang dinadala. Ang buong akala ni Lenore ay mandidiri at titigil na si Marcus, ngunit hindi iyon tinignan ni Marcus kung ano siya noon. Kaya naman napatunayan niyang totoo yung pag-ibig ni Marcus na pinapakita sa kanya. Kalaunan ay sinagot na nga niya si Marcus at sa 1 taon nilang pagiging magnobyo at nobya ay nagdesisyon silang magpakasal na. May pagkakataon na naliligaw tayo sa buhay at nakakagawa ng kamalian na sa huli ay palagi nating pagsisisihan, ngunit hindi ibig sabihin ay wala na tayong karapatang magbago. Sa pagkakataon na ito ay ang piniling maging buhay ni Lenore ay ang tunay na pag-ibig.